Amelia's POV. Then, you better prepare. Aalis na tayo ng 1 p.m. May kalayuan pa ang biyahe natin. Agad na tugon ni Zeus nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa pagtawag ni Nicolo. Sasama ka? Kunot noong tanong ko. Of course, hindi ka pwedeng umalis na hindi ako kasama. Seryosong tura nito bago tuloy-tuloy na naglakad paakyat, patungo sa kwarto niya. Sabi sa'yo ma'am napaka-concern ni senyorito sa'yo. Bigla akong napapitlag nang may nagsalita sa bandang likuran ko, kaya gulat ako napalingon. Kita ko ang abot tengang ngiti ng katulong. Naka-peace sign pa ito dahil sa naging reaksyon ko. Maglalaban na po muna ako ma'am. Nakangising paalam nito. Ngising halatang nanunudyo. Napahawak ako sa dibdib ko. Rinig at ramdam ko ang pagwawala ng aking puso. Goodness, parang lang ay nag-overthink na kagad ako. Zeus isn't concerned. Kailangan niya sumama dahil pandagdag ebidensya ang magiging testamento ni Nicolo laban kay Mami Natalia. Yun lang yun. Dapat hindi na ako nag-iisip ng iba pang dahilan. Naglakad ako patungo sa sofa at saglit na umupo. Tiningnan ko ang oras. Sa orasang nakasabit, 12:00 pa lamang naman ng tanghali. May ilang minuto pa para makapagpahinga. Total, nakaligo naman ako kanina. Aalis daw kayo ni Zeus? Napalingon ako sa kinaroroonan ng boses. Ang ginang na si Anita. Papalapit ito sa kinauupuan ko at agarang umupo sa aking tabi. Opo, magkikita kami ng asawa kong si Nicolo. Magbibigay po siya ng testamento ukol sa mga nangyayari at patungkol na rin kay Mami. Tuwid na sagot ko. Ngayon ay nag-aalangan na akong tawagin si Nicolo na asawa dahil malakas ng kutob ko na nagpapanggap lang din siya. Isa pa, never may nangyari sa amin dahil siya rin yung kusang lumalayo sa tuwing magkakadikit kami. Literal na hindi yun gawain ng isang lalaki sa asawa niya. Mabuti naman at makikipagtulungan siya. Mag-iingat kayo. Panatag akong aalis ka dahil kasama mo naman si Zeus. Tura nito. Salamat po. Sana matapos ng lahat ng ito. Puno ng sinseridad na sagot ko naman. Saglit pa kami nag-usap bago ako nagpaalam na papasok na ng kwarto para makapagbihis. Simpleng jeans at t-shirt lang ang suot ko. Pinaresan ko ito ng sneakers na kasama rin sa mga binigay na gamit ni Zeus sa akin. Pagkatapos ay lumabas na rin ako kaagad. Saktong naghihintay na rin si Zeus sa may sala. Hindi ko mapigilan ang sariling purihin siya sa suot niyang V-neck black shirt at ragged pants. Tinalo pa niya ang mga makikisig na modelo na kahit sa simpleng pormahan lang ay bakat na bakat ang maganda niyang pangangatawan. Plus his handsome, gorgeous face. Goodness, saglit din itong napatitig sa akin kaya hindi ko mapigilang pamulahan ng muka nang magpang-abot ang mga mata namin. Let's go. Nito kalaunan bago bumaling sa mother-in-law niya para magpaalam. Sumunod naman agad ako at pasimpleng ngumiti sa ginang. Mag-iingat kayo. Tura nito na sabay namin ikinatango ni Zeus. Nakahanda ng luxury car niya sa labas. Pansin ko rin ang 3 pang mga sasakyan na sa tingin ko'y sasakyan ng mga tauhan niyang sasama sa amin. Sinisigurado niya talaga ang seguridad namin. Pinagbuksan kami ng isang tauhan niya kaya pumasok na rin ako kagad. Nang makapasok naman si Zeus sa driver's seat ay agaran niyang binuhay ang makina. Where are we heading to? Seryosong tanong niya habang ang mga matay nakatuon sa manibela. Vine Fine Resto sa Makati. Tuwid na sagot ko bago nito pinaandar ang sasakyan paalis. Pansin ko naman ang mga sasakyan ng tauhan niyang nakasunod lang din sa amin. Pwede ka pa matulog, malayo-layo pang biyahe natin. Nito na ang focus ng mga mata ay nasa kahabaan ng kalsada. Gaano kaya kalayo? Kumunot ang noo ko. Hanggang ngayon ay hindi ko pa kasi alam kung anong eksaktong lokasyon namin. Pero hindi na rin ako nagtanong pa sa kanya dahil sa nakita kong signage sa daan. Tagaytay City. Nasa Tagaytay pala kami. Kaya pala ramdam ko na malayo kami sa syudad. Dahil na rin sa lamig at presko ng hangin sa probinsyang ito. Tsak na pagmamayari niya ang rest house na yon. Tahimik ako nagmamasid sa buong paligid na nadaraanan namin. I'm just amazed sa magagandang tanawin at halaman na nakikita ko.
Very refreshing sa mata. Kahit papaano'y nakakatulong ito sa pagpapagaan ng pakiramdam dahil sa problemang kinakaharap namin ngayon, lalo na ang tungkol kay Dustin. Walang minuto na hindi ko iniisip ang kaligtasan ng anak ko sa kamay ni Mommy Natalia. Abala ko sa pagmumuni-muni nang biglang seryoso na nagsalita si Zeus. Ilang taon kayo nagsama ni Nicolo sa iisang bahay? Anito kayo napatingin agad ako sa kanya. I saw how his jaw clenched, kaya nagsalubong ang mga kilay ko. Answer my question. Medyo naiirita na ito nang hindi ako makasagot kaagad. And why are you interested to know? Wala sa sariling tanong ko, kaya lalo rin itong naikuyom ang kamao. Hindi na rin siya sumagot, pero nararamdaman kong galit na siya, kaya napabuga na lang ako ng hangin bago kusang muling nagsalita. Fine. Sa natatandaan ko, 2 taon kami nagsama sa Australia. Walang paligoy-ligoy na sagot ko pero mas lalo lang siyang napatiimbagang. What's wrong with this man? Ano bang kinakagalit niya? Shit, 2 years? And how sure relationship for that 2 years? How's Nicolo as a husband? Sunod-sunod na tanong niya sa seryosong boses. And this time, nakakaramdam ako ng sakit at pait sa tono ng pananalita niya. He's awesome. He's responsible and respected me a lot. Napakabuting ama niya rin kay Dustin, kaya ni minsan hindi pumasok sa isipan ko na nagpapanggap lang siya. Matapat na sagot ko. Ramdam ng puso kong mabuting tao si Nicolo. Ni minsan na hindi niya ako sinaktan sa salita man, emosyon at kahit maging sa pisikal. Kaya kung ano man ang dahilan niya sa pakipagsabuatan kay Mommy, ay handa akong pakinggan siya. Bahagyang tumango si Zeus at sumilay ang mapait na ngiti sa mga labi. Do you love him? Hindi ko napaghandaan ang sunod niyang tanong. Why he's asking this kind of question? Bahagya pa akong napaawang sa pagkabila kaya hindi ako nakasagot. Shit, obviously you are. Halata namang masaya ka sa pagsasama niyo. Bakit ko pa nga ba tinatanong? He sarcastically smiled after. Siya rin ang kusang sumagot sa tanong niya kaya hindi na lang ako nagsalita. But deep in my mind ay napapatanong na rin ako, mahal ko nga ba si Nicolo? Dahil sa totoo lang, kahit nung una ko palang nakita si Zeus noon sa fast food, ay iba yung nararamdaman ng puso ko sa kanya. Ibang-iba kumpara kay Nicolo. Maaaring takot lang ako magkasala, kaya gusto kong iwaksi ang special na pagtingin sa lalaking ito noon pa man. Pero ngayong nalaman ko na maaaring hindi ko pala totoong asawa si Nicolo, ay parang gusto ko nang hayaan ang sarili na hangaan si Zeus. At isa pa'y hindi man lang ako nasaktan o apektado sa nalaman ko. Kaya natitiyak ko ng totoong sagot ay hindi. I appreciate Nicolo's kindness towards me and Dustin, pero alam ng puso ko na hanggang doon lang yon. Kaya marahil maging init ng katawan na hindi ko pa rin nararamdaman sa kanya. Pasalamat na lang talaga ako na walang pagtatalik na nangyari sa amin sa mga taon na nagkasama kami. Hindi na rin ulit nagsalita si Zeus at ganun din ako. Kapwa kasi tahimik habang nasa biyahe. Mas maigi na rin ganito at baka masamit pa itong dila ko. Hanggang sa nakarating kami ng resto, saktong 3:00 ng hapon. Umaasa ko nasa loob na si Nicolo dahil 2:00 naman daw ang flight niya. Nang makapag-park si Zeus ay hindi ko na siya hinintay na pagbuksan pa ako. Ayaw ko namang ituring na espesyal. Dahil ordinaryong babae lang naman ako. Kapwa kami tahimik na pumasok sa loob habang mga tauhan niya ay nagbabantay lang sa labas. Hindi pa man kami nakakahanap ng table ay narinig ko na kaagad ang pagtawag ng isang lalaki sa pangalan ko. Han, Jamila. Napatingin ako sa pinanggalingan ng boses at nakita kong pagkaway ni Nicolo kaya napangiti ako. Ngunit bago pa man ako nakahakbang, patungo sa kanya ay bigla na lamang naramdaman ang paghawak ni Zeus sa aking kamay at ang malala, hindi ko malang ito nagawang tutulan. Saglit ako napatulala habang pinapakaramdaman ang pusong hindi magkamayaw sa pagwawala. Pinagsalikop nito ang aming mga palad at sabay na tumungo sa table ni Nicolo. Kita ko ang gulat sa mga mata ni Nicolo nang tuluyan kaming makalapit. Nagpapalipat-lipat ang mga mata niya sa amin ni Zeus. Puno ito ng katanungan at kalituhan. Nang tumikim si Zeus ay saka pa lamang ako nanumbalik sa realidad at nahihiyang kinuha ang kamay ko mula sa pagkakahawak niya. And who are you? Hindi napigilan tanong ni Nicolo na puno ng kuryosidad ng mukha nito.
We are not here para magpakilala sa isa't isa. Let's start to the topic. Time is running. Ayaw ko magsayang pa tayo ng oras. Baritonong wika ni Zeus at pinaghila agad ako ng upuan sa harapan ni Nicolo kaya umupo na rin ako. Sunod naman siyang umupo. Ramdam kong marami pang gustong itanong si Nicolo but Zeus was right. Sayang ang oras kaya kailangan na naming simulan ng talagang totoong paksa ng pagkikitang ito. Nicolo, alam ko na hindi ako ang totoong Jamila. May alam ka ba sa lahat? May alam ka ba kung bakit ito ginagawa ni Mami lahat? Seryoso to, walang paligoy-ligoy na tanong ko. Kita kong pagguhit ng lungkot at sakit sa mga mata ni Nicolo. Malalim din ito napabuga ng hangin bago nagsalita. I know, and I am Jamila's husband. She died 2 years ago due to heart failure. Sa unang linya pa lang niya ito, ni Nicolo ay natameme na akot na paawang. Ganoon din si Zeus na tahimik na nakaigting ang panga. Sobrang sakit ang pagkawala ng asawa ko. I don't know how to move on. Kaya nagpunta ako ng Australia. Ngunit hindi ko inaasahan na 1 buwan lang magmula nang nawala si Jamila ay sumunod sa akin si Mami Natalia. She brought you with her. Unconscious na kahit ako hindi makapaniwala dahil kamukhang-kamukha mong asawa ko. Nicolo added with his starry eyes. At ramdam kong totoo at sincere siya sa kanyang mga sinabi. Sabi ni Mami, totohanin na lang daw namin dahil kahit siya hirap din sa pagkawala ni Jamila. I even asked her kung sino ka at anong pagkakakilalan mo but she didn't answer me. Ang sabi niya lang, ikaw ang susi sa paghihiganti niya. At first, hirap na hirap din ako. Pakaramdam ko nga 2 kaming baliw ni Mami. But nung nagkamali ka at nalaman kong buntis ka, sinikap ko maging maayos tayo para makalimot ako. But hindi pala ganun kadali. My conscience haunts me every day. Lalo na noong nakikita kong lumaki at napamahal na sa akin si Dustin. Kaya sinadya ko talagang mag-apply ng trabaho at magpakalayo-layo dahil hirap na din ako. Mahal ko ang asawa ko. At habang nakakasama kita ay nahuhulog na rin ang loob ko sa iyo. Kaya ako pinipigilan ang sarili ko dahil alam kong mali at hindi ito tama. Mahabang paliwanag niya. Puno ng emosyon at sakit. At habang pinapakinggan ito, lahat ay hindi ko napigilan ang pag-agos ng mga luha ko. So, it's confirmed. Isa na lang talagang kulang at yun ay kung sino ba talaga ako. Kita ko ang pagkuyom ng kamao ni Zeus, kaya hindi ko napigilan ang sariling haplusin ito para kumalma siya. I'm so sorry, it's all I know. I don't even know who you are, but if you need my help, tawagan niyo lang ako anytime. Pambawi ko man lang sa mga panahong pinagkaitan kita sa katotohanan. Emosyonal na dagdag pa ni Nicolo, kaya mapait ako na pangiti. Salamat din. Salamat sa respetong binigay mo sa akin. Salamat sa pag-aaruga mo sa amin ni Dustin. Anikot hindi ko na inaasahang maramdaman ang paghaplos ni Zeus sa kamay ko. He even wiped my tears using my fingers. I guess we're done now. Anito't dali-daling tumayo. Inalalayan niya rin ako para tumayo. Save your statement, we're leaving now. Baritonong sambit ni Zeus at hindi na ako nakapagsalita. Nangakain ako nito paalis. Hawak-hawak niya pa rin ang kamay ko na parang ayaw niyang bitawan. Kunting-kunti na lang nalalapit na kami sa katotohanan. Matapos makapagkita kay Nicolo ay mas lalo akong nahirapan na makatulog ng gumabi. Ngayong kumpirmado na hindi nga ako si Jamila ay mas dumoble ang takot at pag-aalala ko para kay Dustin. Paano na lang kung saktan siya ni Natalia dahil hindi naman pala sila totoong magkadugo. Oo, at Natalia nang tawag ko sa kanya, hindi na Mami. Sa ginawa niyang paggamit sa akin hindi siya nararapat na irespeto. Wala siyang konsensya. Tunay ngang napakaitim ng budi niya. Tiningnan ko ang oras at malalim na nga ang gabi. Pero heto ako't, gising na gising pa ang buong diwa. Muli akong bumangon sa hinihigaang kama at nagpa siyang lumabas ng kwarto para tumungo sa kusina at uminom ng tubig. Gusto kong pakalmahin ang hindi mapakaling isipan. At nang makadaan ako sa may sala ay napansin ko kaagad si Zeus at ang bote ng beer na nakalapag sa babasaging table. Napatikim ako dahilan para maagaw ang atensyon niya. You're still awake? Tanong agad nito na ikinatango ko ng marahan. I can't sleep. Iinom lang ako ng tubig.
Sagot ko't nagpatuloy na sa paghakbang patungong kusina without waiting for his answer. Sa fridge na ako dumiretso tagarang nagsali ng isang baso saka mabilisang uminom. Ramdam ko ang lamig nito sa aking lalamunan at nang matapos ay marahan akong naglakad para bumalik na sa kwarto. Ngunit naantala din ako ng alukin ako ni Zeus ng isang baso ng beer. No thanks, hindi ako umiinom. Pagtanggi ko't sumilay ang matipid ng ngiti sa kanyang labi. I see, tura niya at nilapag ang hawak na baso sa table. Ngunit nabigla kong maalala ang malaking problemang kinakaharap ko ngayon ay wala sa sariling kinuha ko ang baso at mabilisang nilagok. Muntikan pa akong masuka dahil sa mapait na lasa. Ngunit pinilit kong sariling lunukin to. Napapapikit kong sabi at sunod na nilapag ang basong wala ng laman. Umupo na rin ako sa sofa sa harapan na inuupuan ni Zeus. Nang magmulat ako ng mga mata ay una kong napansin ang nakaawang na mukha ni Zeus. Halatang nagulat ito sa ginawa ko. I've changed my mind. Nahihiyang tugon ko na lang kaya napangiti na lamang siya. Bakit ka nga pala umiinom? Tanong ko para hindi naman maging awkward. Saka nagsimula na rin kumain ng chicharon na siyang pulutan niya. Maybe, just like you, hindi rin ako makatulog. That's why I decided to drink. Besides, it's only one bottle. Hindi naman to nakakalasing. Ani at muling sinalina ng alak ang baso. Hindi ka nalalasing sa isang bote? Kahit mag-isa ka lang? Sanay na sanay ka atang uminom ah. Ani ko naman. Hindi mapigilan ang sarili na pasimpleng tumitig sa kanya. Shit, ang gwapo niya talaga. At hahayaan ko ng sariling magpakasasa sa pagpuri sa kanya. Total hindi ko naman pala totoong asawa si Nicolo. Noon siguro oo, lalo pat bar ang mga negosyo ko. But matagal na rin akong huminto. Paminsan-minsan lang ako umiinom ng kagaya nito kapag ayaw kong dalawin na antok. Paliwanag pa niya. Iniisip mo pa rin ba ang asawa mong si Amelia? Out of nowhere ay bigla ko na lamang naitanong. Napalanok ako nang ma-realize that I've gone too far. This kind of question is too close. I'm sorry. Tanging nasabi ko. No, it's fine. And yeah, she's always the reason. Never siyang nawala sa isipan ko. Kaya walang oras na hindi ko siya naaalala. He sincerely uttered straightly to my eyes with so much emotions. May kung ano sa kaibuturan ko ang nagwawala na naman kaya hindi ako nakaimik. Lagi na lang napakalaki ng impact sa akin ang sinabi niya. I'm so much affected. Ako ba si Amelia at para akong gagang naapektuhan ng ganito? But what if I am? Shit. Ilang segundo kaming tahimik na nagtitigan hanggang sa ako nang unang nagbawi ng tingin. Parang hinahalukay ang buong sistema ko sa titig niya. Napatikim ako habang tinuon na lang sa ibang direksyon ang mga mata. Mukhang napakaswerte ng asawa mo sa'yo. Ani ko pa. Kita ko sa peripheral vision ko ang pag-iling niya kaya napatingin naman ako sa kanya. Ako napakaswerte sa kanya. Ngayon ramdam kong sakit sa simpleng salitang sinabi niya. Tinagayan niya na naman ako ng isa pang baso kaya tinanggap ko na lang din ito at ininom. And I guess the spirit of the alcohol helps me to get asleep faster. Ramdam ko na rin ang kaunting pagkahilo. How about you? Hindi ka ba nasaktan sa nalaman mo tungkol sa inyong dalawa ni Nicolo? Seryosong tanong niya. Ngayon napunta na naman sa akin ang tanong. Marahan ako na panunok ng laway bago matapat na sumagot. I don't know. But what hurts me ay yung realidad na ginamit lang ako ng mga taong kinilala kong pamilya. Kinuha sa akin hindi lang ang kalayaan ko, kung hindi maging ang alaala at buong pagkatao ko. At ang masaklap, nadami pa ngayon ng anak ko. Emosyonal na pahayag ko. At habang binibigkas ito hindi ko namalayan na dahan-dahang naglalaglagan na magbutil sa aking mga mata. Ngunit mas lalong hindi ko inaasahan ang sunod na ginawa ni Zeus. Bigla na lamang niyang hinawakan ng dalawang mga kamay ko habang emosyonal na nakatitig sa akin. I can't wait to finally know the DNA test result. I want my wife back. Gusto kong bumawi sa lahat-lahat ng pagkukulang ko. Sa lahat ng mga nagawa kong mali. Sa lahat ng panahong hindi ko siya nakasama.
Puno ng sinseridad na sambit niya and his eyes were teary. Bagay na mas lalong nagpa-emosyonal sa akin. Why are you telling me this? Paano nga kung hindi akong asawa mo? Turan ko sa garalgal na boses. My last questions gives me heartache. At aaminin ko sa sarili ko na pinangarap ko na sana ako talaga si Amelia. Kung ganito kapag mahal na asawa ang naghihintay sa aking pagbabalik. How I really wish Zeus is such a perfect man in my eyes. Masuyo niyang hinalikan ng mga kamay ko bago dinala sa kanyang dibdib. My heart says you are. I badly want to hug and kiss my wife. But I can't do that dahil sa mukhang yan. He said, kaya tipid ako na pangiti bago kinuha ang mga kamay kong hawak-hawak niya. Then, we will wait for the DNA test result. Sa ngayon, you're not allowed to kiss this face. Ani ko bago dahan-dahang tumayo para lumayo na sa kanya. Our thoughts and feelings are mutual. Kissing this face which is not mine is literally cheating. At kapag napatunayan na ipinaubaya ko sa kanyang lahat, maging ang aking sarili at buong pagkatao. Kinabukasan na magising ako ay nakaramdam agad ako ng kirot sa aking ulo. Marahil ay dahil sa ilang baso ng alak na nainom ko kagabi. Halatang nanibago ang katawan ko. Pero hindi ko naman din pinagsisihan na uminom ako dahil madali ako nakatulog pagkatapos. Isa pa, marami rin kami napagkwentuhan ni Zeus. At kahit sa isang gabing pag-uusap na yon, ay nakagaanan ko na siya ng loob. Bumalikwas na ako ng bangon at diretsong tinungo ang banyo para makaligo na. Pagkatapos ay dali-dali rin akong nagbihis para lumabas ng kwarto. Maaga pa naman, nasa 6:00 pa lang kaya gusto kong tumulong sa kusina. Tahimik pa sa sala kaya tansya ko'y tulog pa si Zeus at ang ginang na si Anita. Pagkarating ay ang katulong agad ang nabungaran ko. Ngayon may kasama ito na sa tingin ko'y chef dahil na rin sa suot nitong uniform. Magandang umaga ma'am. Sabay na bati agad ng dalawa nang mapansin ako. Hello, good morning. Nakangiting bati ko naman. Gusto niyo na po bang kumain? Uminom ng gatas o magkape? Paanyaya nito ngunit marahan akong umiling. No thanks. Gusto ko sana tumulong. Ani ko ngunit sabay din silang napangiti. Naku ma'am, salamat pero patapos na po kami. Actually talagang inagahan namin dahil maagang umalis si senyorito. Ani ng chef kaya kumunutang noo ko. Maagang umalis si Zeus? Tanong ko ulit dahil akala ko'y tulog pa yon dahil sa nainom kagabi. Opo ma'am. May importanteng lalakarin daw po. Anito pa kaya napatango na lang ako. Hanep ang lalaking yun. Parang hindi man lang ata nalasing at hindi man lang tinamaan ng hangover. Kalaunay nagpaalam na rin ang chef habang ako'y tumulong sa paghahanda ng mga pagkain sa mesa. Nakakahiya naman sa iyo ma'am. Reyna ang turing ni senyorito sa inyo tapos tumulong ka pa rito. Ani pa ng katulong na ani mo'y nag-aalangan sa ginagawa ko. Uminit na naman ang pisngi ko sa narinig. Talaga bang ganoon ako kung ituring ni Zeus? Naku, hindi naman. Ani ko pa para wag paasahin ng sarili. Ngunit talagang maligalig itong katulong niya. Totoo po talaga yun ma'am. Dati naman ako lang ang nagluluto ng pagkain niya kapag pumupunta siya rito at naglalagi ng ilang araw. Ngayon nandito ka. Talagang nag-hire pa siya ng chef. Gusto talagang special ang kinakain mo. Kinikilig na saan nito kaya lihim na rin akong kinilig. Kaya pala parang laging may okasyon at handaan sa tuwing naghahatid ito ng pagkain sa kwarto ko. Di si Yaya talks a lot, kaya parang nakalimutan ko saglit ng mga alalahanin sa buhay. Nalaman ko rin na hindi pala talaga itong bahay ni Zeus at tama ngang hinala ko na rest house niya ito sa Tagaytay. Meron din daw sa Zambales at sa iba pang lugar na hindi ko na makabisado. May ancestral house din na pagmamayari ang lalaki na nasa Bulacan at may mga kondo pa sa Maynila. Talagang napakayaman niya pala talaga at nakapagtataka na ang dami niyang mga ari-arian gayong mag-isa na lang siya sa buhay. Ayon naman sa chikang nasagap ko ay halos mga bagong bili lang lahat yun ng senyorito. Maging ang rest house na to. Magmula ro nang mawala ang asawa ay sa mga negosyo na nag-focus. Nakapagtataka no? Sa gwapo't yaman niya ay di niya naisipang mag-asawa ulit. Diyos ko, kahit ata artista mapapasagot niya. Pero malaki ang duda ko na gusto ka ng senyorito ma'am. Kaya kung ako sa'yo'y huwag ka na magpakipot pa.
Walang parinong kwento pa nito na halatang walang kaalam-alam sa mga nangyayari. Napalunok ako ng laway, mas lalo akong humanga kay Zeus. Tamang sinabi ng katulong na to, walang babae ang hindi magkakagusto sa isang napakagwapo't mayamang tulad niya. Pero higit kailanman ay tunay at dakila ang pagmamahal niya para kay Amelia, na kahit walang kasiguraduhan kung ako ba talaga yun ay kumakapit pa rin siya sa pag-asang babalik ang minamahal niyang asawa. May kung ano sa kaloob-looban kong nagwawala dahil sa magkahalong saya at kaba. May parte sa akin ang nagagalak at labis na kinakabahan sa magiging resulta ng DNA test. Sakto namang tapos na kami sa paghahanda na dumating ang ginang na si Anita. Nakangiti ito kaagad ng batiin namin. Naku ma'am, tumulong itong si Ma'am Jamila. Napakasipag mo pala at ayaw mo talagang magpaawat. Anito sa ginang kaya napangiti na lang ako. I don't know but her gesture seems familiar. Para bang nagkaroon ako ng isang dating kaibigan na kagaya niyang madaldal at taklesa din. Salamat sa pagtulong iha. Halina kahit sabi na tayong kumain. Aya nito sa amin na hindi naman namin tinanggihan. Napuno ng kwentuhan ang hapagkainan at masasabi kong napakagaan ang pakiramdam ko ngayon sa mga taong ito kumpara noong una na napuno ako ng maraming katanungan at pag-aalinlangan. Pagkatapos kumain na hindi na ako pinatulong ni Yaya sa paghuhugas, sumama na lamang ako sa ginang na si Anita na manatili sa isang hardin sa labas ng bahay. Nakapaligid pa rin ang maraming tauhan ni Zeus sa buong rest house. Huwag kang matakot, sinisigurado lang ni Zeus na maayos tayo rito. Kailangan natin magdoble ingat lalo pat alam natin ang pwedeng gawin ni Natalia. Anito nang mapansin ng mga mata ko nakatingin sa mga nakapaligid na tauhan. Tumango naman ako bago humarap sa kanya at umupo na rin. Nasamyo ko pa ang amoy ng iba't ibang bulaklak na nakatanim sa hardin. Inabot niya sa akin ang cellphone niya kaya taka ko itong tiningnan bago tinanggap. Kita ko ang larawan ng dalawang babae na kambal. Napatitig agad ako sa magagandang mukha ng mga to at parang namumukhaan ko ito. Kung hindi ako nagkakamali ay itong anak ni Anita. Ayon sa nakita kong larawan sa pagsasaliksik ko noon tungkol sa kanila. At habang tinitingnan ito ay palakas na palakas ang pagtibok ng puso ko. Silang mga anak ko na kambal, si Amanda at Amelia, nakangiting tura ng ginang kaya marahan din ako napangiti. Ngayon ko lang nalaman na kambal palang dalawa at identical twins pa. Si Amanda ang asawa ng bilyonaryong si Damon at itong si Amelia ang kay Zeus. No wonder kung bakit nagkagusto ang dalawang gwapong bilyonaryo dahil tunay nga na ang gaganda nila. Marami kinuwentong ginang tungkol sa mga anak niya. Nalaman ko rin na noong sanggol pa lang ang mga ito ay tinakas daw ni Natalia at pinamigay. Lumaki ang dalawa sa magkaibang mga babae na kumupkup sa kanila. Naranasan ang hirap sa buhay, taliwas sa buhay na dapat sana'y ipaparanas niya bilang magulang. And I felt so sorry. Dahil naniwala ko noon kay Natalia, muntikan pa niyang mabilog ang ulo ko. Pero napakabuti ng may kapal sa akin dahil nalaman ko rin ang lahat bago pa man ako gamitin ni Natalia para makapaghiganti sa mga taong tunay na mabuti. Bumuhos ang emosyon sa kwentuhan namin ng ginang na inabot din ng ilang oras. Nahinto lang kami nang tawagin kami ng katulong para kumain na ng tanghalian. At pagkatapos ay tumulong na rin ako sa gawaing bahay para hindi naman nakakahiya. Na kahit ayaw sana ng ginang at ng katulong ay wala na rin silang nagawa dahil nagpumilit ako. Hanggang sa takip silim na wala pa rin si Zeus. Marahil nga'y napakahalaga ng lakad niya dahil halos buong araw siyang wala. Hindi ko mapigilang hindi mag-alala kaya aligaga ako na paupo sa sofa habang naghihintay. Ayos ka lang? Tanong ng ginang nang mapansin ang itsura kong kanina pa hindi mapakali. Marahan lang akong tumangot tipid ng umiti bilang sagot. Don't worry, walang mangyayaring masama kay Zeus. Marami rin yung mga tauhan na kasama kaya wala kang dapat na ikabahala. Anito na parang nababasang nasa isipan ko. Kahit papaano ay napanatag ako sa sinabi ng ginang. Hanggang sa gumabi na lang at natapos kami sa pagkain ng hapunan. Pumasok na lang din ako sa kwarto pagkatapos. Dumiretso na ako ng banyo para maligo. Gusto kong palamigin ang ulo kung nag-iisip na naman ng kung ano-ano. Inaalala ko pa ang anak ko. Bukas na namin naharapin si Natalia kaya kailangan ko ring mag-ipon ng tapang at lakas na loob.
Pagkatapos ay nagsuot na rin ako ng pantulog. Alam kong hindi na naman ako dadalawin na antok nito. Pero sinubukan ko pa ring humiga para makapagpahinga na rin. Ngunit papahiga pa lamang ako na makarinig ng sunod-sunod na doorbell mula sa kwarto ko. Bigla na lamang namuhay ang kakaibang excitement sa puso ko. Agad akong bumangon at tinungong pintuan para buksan ito. At mas lalo nagwalang puso ko nang bumungad agad sa akin ng isang mahigpit na yakap mula sa ginang na si Anita. May kasabay pa itong isang hagulhol na pag-iyak na alam kong hindi dahil sa sakit kundi dahil sa tuwa. At kita ko rin ang naluluhang mga mata ni Zeus na nasa likuran lang ng ginang kaya parang nahuhulaan ko na ang nangyayari. Bagay na parang nagpapayanig sa buong sistema ko. Nang kumalas ang ginang mula sa mahigpit na pagkakayakap, sa akin ay may inabot na isang envelope si Zeus. At parang alam ko na kung ano ito kaya hindi na ako nagtanong pa. Nanginginig ang mga kamay ko habang kinukuha to mula sa kanya. Kapwa kami tahimik habang binubuksan ko ang isang papel. Ngunit nakakabingi naman ang pagdagundong ng puso ko dahil sa galak na nararamdaman at nang makita ito't mabasa ay napahagulhol na rin ako ng tuluyan. It's 99.99999%. Ako nga si Amelia. Tamang-tamang kutob namin. Ikaw nga si Amelia. Ikaw ang anak ko. Ani ng ginang na totoong mami ko pala. Muli itong yumakap na mahigpit sa akin and this time ay gumanti na rin ako. We're both crying. Sobrang saya ko, tipong walang paglagyan sa sayang puso ko ngayon. At pagkatapos ni Mommy Anita ay si Zeus naman ang lumapit at yumakap sa akin ng sobrang higpit. Yung yakap na puno ng pagmamahal at pagkasabik. I knew it from the very first time na nakita ko kayo ni Dustin. Ramdam ng puso ko na may kakaiba. Kilalang kilala ka ng puso ko kahit nagbago man ang itsura mo. Na maging ang anak natin ay ibang tuwa ang binibigay sa akin. He uttered filled with so much emotions habang hinahalikan ng paulit-ulit ang noo ko. Luha at ngiti ang mababanaag sa aking muka dahil sa walang kapantay na saya. Isa na lang talaga ang kulang, ang anak namin ni Dustin. Ngayon, mas dumoble ang tapang at lakas na nararamdaman ko dahil hindi ako nag-iisa sa laban na to. Kasama kong tunay kong pamilya at ang asawang mahal na mahal ako. Ano kaya ang mangyayari sa nalalapit na paghaharap ni Zeus at Natalia? Mabawi kaya nila ang anak na si Dustin sa ginang? At ano kaya ang alaalang magbabalik kay Amelia dahilan para lumayo siya pansamantala? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.